Ikaw talaga, Jaya, kahit saan ako pumunta, nandito ka, halika rito. Mga kapatid, katatapos lang ng construction. Inaayos na natin itong mga dadaanan ng mga sasakyan. Kasi pag umulan dito, talagang puro putik. Nagrereklamo yung ibang mga customers. Akala daw nila, ginagamit ko po sa trail. Hindi po. Talaga pag umulan dito, dahil sa puro lupa po talaga, ayan, yung mga pinaparadahan ng mga sasakyan dito, ayan, kaya po, nagpapasemento na po tayo ng unti-unti. Napakalaki po nung lugar na to. Kaya po, unti-unti lang para hindi po maubos yung ating budget. So, yan po, sa mga susunod pang araw, magiging mas maayos na yung ating mga parking at wala na po tayong mga sasakyan na ipapark po dyan sa labas. Okay, ipapakita ko po sa inyo yung aking bagong subscriber na galing pa po sa Saudi. Dinala niya po yung kanyang sasakyan dito, Nissan NP300, galing po sa Bicol. Ipapakita ko po yung naging problema po ng kanyang sasakyan. Ito po. Hoy, Rudy, liga rito. Liga rito. Yung may-ari nito nagagalit kanina. Nagagalit. Kaya daw pala wala nang mekaniko sa Bicol, kinuha ko na raw lahat. Sige, taas nga ng kamay ng Bicolano rito. Ayan, lahat ng Bicolano. Hindi naman sa gano'n, no? Nagkataon lang, no? Bicol. Bulkang Mayon. Galing pa po ito sa Bicol. Mga kapatid, may katok. Yun ang problema rito. May katok yung makina niya. Nag-top overhaul na doon. Hindi pa nakita na may problema yung engine, yung mismong mga block. Kasi talagang may katok po ito. Ngayon, galing pa sa Bicol. Taga saan ba siya? Natanong mo ba? Sorsogon, sir. Sorsogon. Galing pa sa Sorsogon. Dinala dito yung sasakyan para i-overhaul. Ang problema, pupunta na siya ng Saudi. Kaya may iiwan sa atin ng mahaba panahon to. Pero ibababa na natin siguro ang makina. Pakita ko sa inyo mga kapatid, ang lakas na po talaga ng talsik nito. May usok sa suksukan ng dipstick, may usok doon sa breather, may usok doon sa oil cap. Saka yung katok. Yun ang malaking problema dito. Pero ito, 52,000 pa lang ang tinakbo. Ang sabi sa akin, kanina, nag-overheat daw to. Oo, kaya pinatap overhaul nila doon. Kaso, dapat nakita na may problema na yung Mga piston. Oo, yung mga piston. Pakita ko sa inyo. Halika, samahan mo ako. Ayan. So, ang lakas na ng tilamsik ng langis dito sa may dipstick. Tapos kasabay na rin yung usok. Pwede bang yung dyan sa breather? Tignan mo nga. May usok na rin dyan. Okay. Ito, hindi to katulad nung ginawa natin, Rudy, na Ford na injectors ang nagkaroon ng problema, yung injectors washer. Oo. So ito, talagang yung tilamsik nung langis na yan, nangangahulugan yan, may loose ang seal doon sa cylinder. Yun yung mga piston ring. No, yung combustion, lumulusot doon sa piston ring, doon sa pinaka-seal na yon at pumupunta sa ilalim at itinutulak ngayon ng pressure na yon, itong langis kapag tinanggal mo, itong dipstick. Ayan malakas na Buo-buo talaga, no? Buo-buo yung langis. Okay, ito mga kapatid, ang tinakbo nito 52,000 kilometers lang. Pero dahil nga sa na-overheat siya, ipinagawa doon sa Bicol, sa Sorsogon, ipinagawa doon, tinap overhaul. Sana nakita na may problema na rin talaga. Kasi malalaman mo naman to, kalug to Yung piston kapag kaganyan, kakalug talaga yung piston. Kaya doble trabaho ngayon, ang problema, mag-a-abroad na, pupunta na sa Saudi. Ipinagkatiwala na po dito sa amin itong sasakyan na ito. Ang usapan na nga lang talaga, yung development, yung updates nito ay ipapakita ko sa vlog. Kaya sinimulan ko na po ngayon yung vlog po natin dito sa NP300 na Nissan Calibre. Naka-minor pa relax pa yung Pag naka-minor, hindi masyadong dinig yung engine knock. Wala. Pagka may load na yung engine, sige, reverse. Papakinggan natin dito. Yan. Lagay mo nga sa neutral. Okay.
Pag nilagay sa neutral, nawawala. Sige, lagay mo ulit sa reverse. Yan yung engine knock na gusto nating mawala yung tunog na yan. Kung walang tilamsik ng langis ito, baka maniwala ako hindi sa engine knock or fuel knock siya. Pero dahil nga sa napakalakas na rin ng tilamsik ng oil nito. Sige, lagay mo sa reverse. Okay. Ayan ang tunog. Pero pagka inilagay ko dito sa ilalim, ayan po, maririnig nyo. Kaya talagang ito, malamang po ay engine knock po talaga yung naririnig nating problema po na yan. Gawa na po itong aircon po nitong Suzuki Jimny po na ito na sinintensyahan nung isang shop na palit ng kompresor. Ngayon malamig na ba? Wala na yung ano niya, high pressure. Tingnan nga natin dito sa loob. Oh, yan lamig. Oh. Matutuwa na si Madam. Oh, Madam, yung sinintensyahan na palitan ng kompresor, wala pong problema ang kompresor nyo. Ang mga pinalitan natin, nasaan mga pinalitan? Okay. Nagpalit tayo ng expansion valve. To. Tapos filter. Ito po yung filter dryer na nandito sa loob nito. Ito, tignan niyo yan. Oh. Ayan. So ito po yung nasa loob niyan. Sarado na rin to, itong dalawang to, kaya ito ay nag-high pressure. So yung Freon, tapos nag-reprocess tayo ng nitrogen. O binaba natin yung condenser, tapos doon linya, ni-reprocess po natin. At ayan na po, okay na. Ito mga kapatid, kaya lang namin babasain to kasi pagka lumamig yung condenser, dapat mag-automatic siya eh. Kung hindi naman nakasagad yung settings doon sa thermostat. So, walang thermostat control to, kaya gusto ko lang malaman kung nag-automatic yung air condition. Eh, kanina pa ako nakatayo dito, ang ingay-ingay nung fan, hindi ko pa siya nakita nga nag-automatic. Pero siyempre, kung yan ay mag-automatic, pag bumabiyahe ka na, sumasalubong ka sa hangin, mas madaling mapapalamig yung condenser, kaya mag-automatic siya. Pero pag ito binasa ko na, at hindi pa rin nag-automatic, eh meron pa ring mali sa trabaho natin kasi hindi siya nag-automatic. Sige nga, basa-basahin mo nga konti. Sige. Hindi, yung condenser. Yan. Ito pa. Paka-revolution mo nga, engineer. Sige. Ayun na, nag-automatic na. Okay, huminto na. So nag-automatic naman siya. Tapos yun gagana ulit. So kailangan lang talaga sumasalubong siya sa hangin. Kasi dito wala talagang hangin, no? Nakahinto siya. Pero nag-automatic naman po siya. So okay na yan, i-check na lang din dito kung tama na yung karga natin ng refrigerant. Tapos ibalik nyo na lahat. Mga kapatid, karagdagang information po dito sa vlog ko po na ito na ipapakita ko po sa inyo. Ito pong Honda Accord po na to, 2010 model. Akin po ito. Nabili ko sa isang customer na nagpagawa dito. Ibinenta niya na po sa akin. 2.4 gasoline. Medyo malakas sa gas, pero kapag ka naman nakasakay ka talaga, ay napakasarap gamitin. No? Dito parang lumalabas lang ako ay nasa 5.5 to 6 kilometers per liter kapag dito sa Antipolo. Kasi nga bundok-bundok dito, bababa ako ng Cainta, akyat ulit ng Antipolo, kaya medyo malakas. 6 kilometers per liter daily, no, ang aking consumption. Ngayon, nasira po kasi ang rack and pinion nito. Dahil nga ito isa nabili ko na lang, malamang ito, ipinagawa na po ito nung dating may-ari. At baka napalitan na rin ng iba, so hindi po tumagal. Kasi dito nakalagay ay 11-24-21. So, nung 2021, naipagawa na pala itong rack and pinion na to. Ngayon, ako naman dahil sa may nabibili talaga tayong mga original na rack and pinion, katulad nga po nito, ito ay made in Japan. O ayan, no? Made in Japan with 1 month warranty, no? Ito rin yung mga kinukuhanan ko ng mga ikinu-convert kong mga rack and pinion tulad sa mga crosswind, ginagawa nating rack and pinion yan, pati sa mga Pajero.
Yung mga hindi 4x4, ginagawa nating rack and pinion at doon po ako kumukuha sa supplier ko po na yon. Ngayon, nagdesisyon ako na ito po ay palitan ko na lamang ng bagong rack and pinion kasi kung i-repair ko to, bibili ako ng repair kit, aayusin ko siya, tapos masisira ulit dahil yung mga repair kit po kasi hindi naman din ganun katitibay. Kasi kung halimbawa, itong Honda na to, 2010 model, so, syempre, maglalabasan ngayon yung mga repair kit niyan, ng mga pyesa niyan. 2010 pa yon. Hindi naman madalas nasisira itong mga ganitong rack and pinion. Hindi basta-basta sumisingaw, hindi basta-basta nasisira yung mga oil seal sa loob niyan. Kaya malamang, ako, opinion ko lang, yung mga repair kit na yun, mga luma na rin. So, kaya madali pong bumibigay. Ngayon, bumili ako ng bago, papalitan ko na lamang ng bagong rack and pinion kasi alam nyo kung bakit. Ito, mga kapatid. Nakikita nyo ba yung mga pyesa na yan sa ilalim? Yan yung tinatawag naming talangka. No, yan yung cross member. Kapag ka po nasira ang inyong rack and pinion, lalong-lalo sa mga Honda, no, CRV, itong Accord na yan, yung malalaking Honda, ibinababa mo yung buong cross member na yan, yung buong talangka na yan. Sa pagbababa lang po niyan, mga kapatid, umuubos halos ng 1 o 2 araw yung mga tao natin dito. No, kaya po, malulugi pa ako sa araw ng babayaran ko sa tao ko kung sakaling halimbawa, ni-repair namin to at bumigay ulit sa mga ilang buwan lang or ilang linggo lang, yung rack and pinion, panibagong trabaho ka na naman. No? Panibagong alignment ka na naman. Ang dami mo na namang magagastos. Kaya, bumili na lamang tayo ng replacement na rack and pinion. At ito na nga po yun. Ayan. Japan, Japan, Japan. Yan po ang nakalagay sa kahon. No? Ang laman ng kahon ay ito. Maganda naman kung ikukumpara dito sa dati. No, hindi ko alam kung ito ay napalitan na nila ng replacement or pina-repair pa nila yan. Pero ngayon, itong binili natin doon sa mismong supplier natin, kasama na ang rack end, kasama na ang bagong rubber boots. At ito na nga po ang itsura ng rack and pinion na ilalagay po ni Autoran sa kanyang Honda Accord na napakasarap gamitin pero napakalakas sa gas. Okay mga kapatid, meron akong mabasahin na ilang comments para po sa inyo. Mga mekaniko na nagpapasalamat po sa mga ginagawa ni Autorans. Ito naman po yung mga good mechanic na gusto pa po nilang matuto sa larangan po ng pagmimekaniko. Marami po kasi nagtatanong kung ano ang brand nito po nga ginagamit kong scanner. Ayan, may nakalagay po dito, Launch. No? Ang model po nito ay X431 Pro 3S Plus. So ito po yung 2025 na model ng Launch. Loaded po ito kasi nagda-download din po ako palagi ng mga bagong updates ng mga softwares, pati yung mga models ng mga sasakyan na nandito. So X431 Pro 3S Plus, ito pong launch na scanner po na ginagamit ko. Ngayon, ito po ang sabi ni Carl Vincent Austinio, bagong mechanic ako. Sa akin, mahirap walang scanner. Kung meron ka naman, ang hirap naman intindihin kung hindi ka maalam gumamit. Buti na lang, tinuturo ni Autorans kung paano gumamit at explain yung nasa data stream. Yung iba kasi, scan reset lang ang ginagawa, kaya more power to you, Autorans. O yan, mga kapatid, mekaniko, bago si Carl Vincent Austinio, sabi nga niya, malaking tulong pala yung mga ipinapakita ko po sa mga vlogs ko. Tulad po nung data stream na yan, bihirang-bihira po talaga ang mga mekaniko na gumagamit niyan. Kung meron man, ay yun talagang ahead, no? Yung mataas ang kanyang learning sa pagmimekaniko. Yun talagang karamihan dyan ay mga IT graduates, mga marunong talaga sa computer at talagang may natapos yung mga mekaniko na gumagamit ng mga scanner, lalong-lalo na doon sa data stream. Ngayon, meron din naman ng mga mekaniko na meron silang maliliit na scanner, ang kaya lang nilang gawin doon ay mag-delete ng fault codes or mag-scan ng fault codes. At kapag hindi naman nila talaga ma-delete, ayan na, doon na nagkakaroon ng problema. Hindi naman nila kayang gamitin yung data stream. Kaya ako po, yung book na yan, naging open book yan sa maraming mga mekaniko na nanonood po ng vlogs ni Autorans. Galingan nyo pa ang paggamit ng scanner, magpaturo kayo kung may mga anak kayo, may mga kapatid kayo na magaling sa IT, paturo kayo kung paano gamitin yan at magbasa-basa rin po kayo ng English. At pakikinabangan nyo yung pinaka mabuting kaibigan natin, si Google at si AI. Yan po ang talagang tutulong sa inyo pagdating sa paggamit ng scanner. At ito naman pong si Rex Mallorca, maganda yan sir, na may mga kumukontra sa vlog mo.
Style nila yan para ma-explain mo ng maayos. Gusto nila yan para may sundan sila sa pag-ayos kung may ganyan na problema sa ginagawa nila, sabay tawa. Tandaan nyo mga kapatid, yung mga kumukontra sa akin dito sa mga ipinapakita ko mga vlogs, hindi ko naman din sila inaaway. Sumasagot din ako sa kanila, pero nagbibigay pa rin ako sa kanila ng mga positive information. Kaya lang meron talaga na sobra na yung kanilang panlalait, yung talagang may mga mura na, no? At talagang mga grabe na, hindi ko na lang talaga ipapakita dito sa aking mga vlogs kasi nga sobrang sama talaga ng mga sinasabi. Yung mga ganyan, hindi na po natin yan sinasagot, hindi na po natin yan binabasa pa, at bahala na po si Lord sa kanila. Mga kapatid, magandang gabi sa inyo. Maraming salamat sa inyo sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Huwag po kayong magsasawa. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, kumari po sana pakisubscribe, pakishare, at pakilikes po ang aking mga vlogs. At yung pong mga mekaniko na natutulungan po natin, pagpatuloy nyo lang po ang inyong pag-aaral. Tandaan nyo po, ang pagmemekaniko, never ending po ito. Hanggat may mga bagong sasakyan, bagong technology, bagong pag-aaral na kailangan nyo pong gawin. Huwag kayong hihinto. Kung may mga vlogs or mga vloggers na katulad namin na nagse-share ng mga ganitong information, paggamit ng mga scanner, at sigurado naman nakikita nyo yung mga diskarte namin, kayang-kaya nyo pong palakihin pa yan, kayang-kaya nyo po pong galingan ang inyong pagmemekaniko. Sabi ko nga po, kung ikaw ay magaling ng mekaniko ngayon na hindi ka pa gumagamit ng scanner, kapag natutunan mo lahat yan, ay lalo kang magiging dambuhalang mekaniko. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat.